Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto, 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Naaresto ng Presidential Anti-Crime Commission o PAOK at ng Bureau of Immigration sa isang subdivision sa Laguna ang itinuturing na Godfather ng lahat ng illegal na pogo sa bansa. Kasama po sa mga naaresto kagabi ang 10 pang mga Chinese boss at 7 Pinoy bodyguards. Sinabi ng PAOK sa nagaling sa Hunan, China, si Liu Dong. Sino? Si Liu Dong. Di ba isda yan? Ay, o nga pala. Maraming salamat pala kay Governor Rodito Albano. Rodito Albano, thank you. Galing daw po sa Hunan, China si Liu Dong na may iba't ibang alias, kabilang na ang How How o Boss of the Boss. Aba, matindi nga pala matindi yan. Pala. Ano? Sa atin yung How How batutin lang How How di Carabao. Ito ang sinasabing nasa likod ng mga scam farm sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kabilang ang 2 kumpanya sa Ilocos Sur, Lucky South 99, Hongxiang Zunyuan sa Central Zone at 2 illegal pogo sa Calabar Zone. Samantal sisimulan ngayon ng House Squad Committee ang Season 2. Aba? Parang Netflix lang. Ang Season 2 ng pagdinig kaugnay sa mga krimen na iniugnay sa issue ng illegal na operasyon ng Pogo, Duterte drug war at extrajudicial killings. Ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, ang chairman ng Mega Panel, tututok ang ikalawang season sa issue ng EJK at muling sasalang sa investigasyon si dating PCSO General Manager Royina Garma. Isyu ng bayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Iba talaga ang Friday, ano? Saan ang lakad? Saan punta ngayong long weekend?
Long weekend ba? And sabi nga natin kung Batchere, nasa kanila Nasa yan. inyo yan. Nasa inyo yan. Kung gagawin ninyong long ang inyong weekend ngayon, kahit na ito'y short lang. Short lang. Si Mother may pinaplano eh. Long at hindi lang basta long, very long Very weekend. long weekend. Yeah. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Medyo may mga pagbugso pa rin mga pag-ulan tayo nararanasan. Minsan biglang malakas. Pero wala tayong bagyo. Wala ho tayong sama ng loob. Tulad ng naranasan dyan sa atin, sa Amerika, kumbatsero. Napanood mo ba yung mga grabe, mga video? Mga video galing dyan sa atin, sa Amerika, lalo na dyan sa Florida. Oo, grabe. Ano pangalan ng hurricane na yun? Hurricane Milton. Hurricane Militon. Si Camilton Reyes naman yun. Hindi ba? Akala kay Hurricane Militon eh. Matindi itong si Milton eh, no? Itong si Hurricane Milton, kung pala yan, kumbatsero, ang daming dalang tornado. Yung tornado, nga pala yung ipo-ipo. Grabe, ipo-ipo. Umabot pa pala ng category 5 pala yun, kumbatsero. At nung maglandfall ay category 3 dyan sa atin, sa Florida. Grabe. Hindi, pag nakita niyo po yung, wala ba tayong maipapalabas na video dyan? Pakita nga natin, Ivan. Talagang kikilabutan. Akala mo balahibo mo sa katawan. Pelikula lang eh. Akala ko yung Twister eh. Yung Twister, di ba? Talagang pag napanood mo, isipin mo, napakapalad pala natin. Kasi kung tayo binabagyo, dito mo, gumaganong-ganon. Ito, tinutungkab talaga yung hinihigop eh, mga structure. Kaya nga, yung kasing mga lugar na yan, lalo na dyan sa atin, sa Florida, daan talaga ng mga, ng mga ipo-ipong ganyan. Kaya ang mga bahay dyan, may mga, may mga basement, may mga bunkers, parang bunker sila. Actually, tama ka kung batsero, no? Hindi ba, nung minsang ikinukwento mo sa akin, nung umuwi ka sa atin. Sa Mississippi. Kaya kala ko sa Chicago. Nung umuwi ka sa Mississippi, kaya lang naman na ayaw mo na bumalik doon. No? Tinatanong ko sa iyo spelling. Hindi mo naman spelling. Pilipinas na nga lang. Ano ba yung Hurricane Katrina ba yung dati Katrina, dyan sa New Orleans. Sa New Orleans. Naku, grabe din po ang mga bagyo dyan. Ano? Yan sa mga sa Amerika, pinakamayaman at superpower, dumadanas din sila ng ganyan. Dito sa atin, palagay ko hindi masyadong uso sa atin ng basement kumbatsero, Hindi, pag nag-basement ka, baka bahain ka naman. Problemahin mo naman ang baha. Saka ang kadalasan kapag ka basement, kung di rin lang maayos ang pagkakagawa, pinamamahayan ng ahas yan. Mga madilim taga. Hindi, doon sa atin, talagang yun. Inaayos yun. Parte ng bahay. Yung dito kung dito sa atin, madilim lagi yan. Nako. Yun, at isang paalala din yan, nasa yung isang pinaghahandaan natin, yung the big one. Kailangan lagi tayong, alerto. Ang isipan natin laging andun sa isang matinding mangyayari na pipinsala sa buhay at ari-arian. Kapag kumbatsero, minsan, di ba, magkakasama tayo ng mga anak natin, napag-uusapan lagi yung, kapag ka ba nangyari yung the big one, ano ba gagawin nyo? Alam na ba ninyo ang gagawin nyo? Siyempre, tutor po, kung nasa eskwela daw, at kaya namang magbiyahe, pupunta sa isang lugar, magkikita doon sa isang lugar na yon. Yan yung kasi wala nang inaasahan, mawawala ng cellphone cellphone, mawawala ng cellphone, tapos yung transportasyon. Kung hindi ka makakauwi, walang access pa uwi sa bahay, magkikita tayo doon sa isang lugar na yon. Tulad ng nangyari nga nung July 16, 1990, killer quake dito sa atin. Kaya dapat yung mga nakaranas nun, yung may experience doon sa July 16, 1990,
kumbaga dapat yung mga natutunan natin noon ipinapasa natin sa mga bata ngayon. Totoo 'yun. Ay, nako. Tulad noon, umasa tayo noon sa radio transceiver. Correct. Yung mga iba't ibang grupo ng mga communications group. Doon sila ang at ang radyo ang may malaking ito DZRH mismo. DZRH ang may malaking naging papel ho diyan sa pagbibigay ng impormasyon. Yan. Pero tayo ang pinaghahandaan natin ngayon lalo na sa araw na ito ay ang Season 2. Season 2. Ito ba Hurricane Leonardo? Mukhang pasabog. Mukhang may inaasahang pasabog. Mamaya kuha nga tayo ng update mula diyan sa Quadcom. Kuha tayo ng patikim. Yung mga teaser man lang. Yung trailer ng kanilang Season 2 Quadcom. Meron nga bang aawit? Meron nga bang kakanta na? At ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ba ay dadalo? Oo, sabi naman niya, sige kumbidahin niyo ako. Basta mga intelligent questions ang babato siya. Sagutin natin yan, sabi ni Pangulong Duterte. Ayun. Ayun naman ang maganda. Ang mga kumpansero ng bayan, Katunying at Jerry NIA Administrator Engineer Eddie Guillen ay may patalastas. May mga tangan-tangan mga bigas na yan. May patalastas to si Administrator. Ito ang sabi niya, muling malalasap. Ano? Kabagis. Ilocano. Kabagis. Ang sarap ng bagong bayaning magsasaka rice. Bagong bayani magsasaka rice. BBM rice. Dahil 1,500 bags ng 29 pesos per kilo na bigas. 29 to ang nakatakdang ibenta ng NIA. Kailan? Sabi niya. Talagang tanong-sagot yata ang gagawin din. Oktubre 11. Ay, ngayon. Ngayon yan. Oras. Kapopoy. Mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga. Ayan, tama. Alas 8 ng umaga. Saan? Diyan daw po ito sa NIA Central Office Covered Court. EDSA Diliman, Quezon City. Ito yung pagka northbound, di ba? Northbound. Pagbaba mo ng flyover, gawing kanan. Doon sa may GMA. GMA, dalhin daw po ninyo ang inyong ID, ang mga senior citizen, solo parents, PWDs, at 4-piece beneficiaries ay maaaring bumili ng isang bag ng BBM rice. Ilang kilo yun? Ang bawat isa daw po ay makakabili ng isang bag na 10 kilo. 10 kilo. Per bag. Ayan, yun naman pong ibang mamamayan, ibig sabihin na hindi kasama doon sa mga binanggit sa itaas. Makakabili na rin ng mura. Makakabili daw po kayo ng sariwang prutas. Hindi, yung bigas ang hanap nila. Meron din ngayon 43 kumbachero. Ito muna kumbachero, kung pupunta daw po kayo doon at hindi naman kayo kasama dito, meron daw po kayong mabibiling sariwang prutas, gulay, karne at masasarap na delicacies mula sa iba't ibang rehiyon. Kaya sabi ni Administrator Eddie Guillen, kaya wag nang palampasin pa. Halina. Suportahan mga produkto na ating mga bayani magsasaka. Tara na. Ayos. Administrator, ayos to. So 10 kilos per bag ang mabibili ng bawat pupunta doon na qualified. Ayun. 29 pesos yan, 29 pesos per kilo. Ayan. At meron ding yung mga hindi naman mga beneficiaries ng 4-piece at yung 'di ba iba pa yan mga mga single parent, mga PWDs kapag hindi kayo kasama ron may mabibili ng 43 pesos. 43. Saan naman yan? Bigas. Sa Kadiwa. Sa Kadiwa naman. Sa Kadiwa ng happy Pangulo. weekend pala talaga to. Happy weekend! Oras! Kapopoy, 18 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. ACS Balita. Susunod na!
Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw ng Friday, October 11, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mas murang bigas na 43 pesos kada kilo aarangkada sa kadiwa ng Pangulo ngayon. Pinakamalaki at unang mobile harbor crane sa Panay Island, pinasinayaan ng PPA. Investigasyon ng Senado sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy ikinasa sa Oktubre 23. PAOK nagkasa din. Ikinasa ang investigasyon sa mga Chinese national na nakapwesto sa gobyerno. Pasok sa government offices at klase sa Maynila at Pasay City, sinuspinde ng 2 araw. Montes inasinta sa ulo ng tandem patay sa Cotabato City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa atin munang ACS Good News. Simula ngayong Biyernes, makakabili na ng mas mababang presyo ng bigas na 43 pesos sa mga kadiwa site sa bansa. Ito ay sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Rice for All program na mas mababa na ng 2 piso mula sa dating 45 kada kilo. Sa inisyatibang ito ay bahagi ng hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na maging abot kaya ang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng DA, ang hakbang ay bunga ng pag-partner ng ahensya sa mga farmers cooperative at dulot na rin ang pagbaba ng presyo ng bigas sanhi ng anihan. Starting tomorrow, magdadagdag tayo ng additional 20 na sites within Metro Manila and nearby provinces. Wow. Right now, out of the 400 kadiwa natin, meron tayong 21 sites na merong P29 at saka itong Rice for All. So, starting tomorrow, magdadagdag tayo ng additional 20, so magiging 41 yan. And target natin before the year ends, magiging 169 yan. So, marating natin yung ating total universe na 1,000. Yun! Yan po si Assistant Secretary Michael De Mesa ng Department of Agriculture. Alas 6:24 ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agriing kayo, gising na. Pinasinayaan po ng Philippine Ports Authority at International Container Terminal Services Incorporated ang mga bagong mobile harbor crane sa Visayas Container Terminal. Ang 2 mobile harbor cranes ay naglalayong itaas ang VCT sa ito pong Visayas Container Terminal sa isang world-class na puerto na kayang humawak ng mga bagong henerasyon ng sasakyang pandagat at palakihin ang dami ng kargamento. Ang makabagong crane ay bahagi ng ambisyosong plano ng ICTSI na baguhin at i-upgrade ang VCT kasunod ng 25 taong kasunduan sa concession na iginawad ng PPA noong Abril sa ilalim ng Port Terminal Management Framework. Itinuturing ito ni PPA General Manager Jay Santiago na isang makabuluhan na milestone bilang pinakamalaki at una sa uri nito sa Panay Island. Sa kasalukuyan, pinangangasiwaan ng Visayas Container Terminal ang iba't ibang kargamento kabilang ang simento at grains mula sa Vietnam at China. Alas 6:25 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Nalalapit na ang pinakakaabangan at kapanapanabik na pagharap daw po ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado.
Kasunod ito ng anunsyo ng Senate Committee on Women, Children's, Family and Gender Equality Chairperson Senator Risa Ontiveros na ang komite ay magsasagawa na ng pagdinig kay Quiboloy sa Oktubre 23. Kabilang narito ang kasong qualified human trafficking, sex and child abuse. Ayon kay Ontiveros, susulat sila sa korte upang pahintulutan na personal na humarap sa Senado si Quiboloy para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Inaasahang dadalo rin sa pagdinig ang bagong mga saksi na magpapatotoo sa mga akusasyon laban sa pastor. Si Quiboloy ay nakadetene ngayon sa Campo Crame matapos na mapasuko ng pulisya noong Setyembre. Pero kung ayaw ba nun akong bachero? Actually, inunahan mo ko ng tanong. Yun ang tatanong ko. Kung ayaw kaya niya, pwede kaya siyang pilitin. Halimbawa, kumapit doon sa rehas. Kumapit na gano'n. Ayaw bumitaw. Pwede kaya yun? Alam mo naman, kumbachero, ang PNP Custodial Center, andyan yan sa may, yung malapit sa firearms and explosives office yan pag diniretso mong ganun. Pero sa kabilang banda, pag dumiretso kang ganun, ando naman ang opisina ni General Nicolas Torre. Di ba? Bagong CIDG director, si General Nicolas Torre. Sa kabila lang. Kung kakapit ka mo sa rehas, baka paswitan ni General Marbil si General Torre. Puntahan mo nga. Alam mo naman to ang isa lang daw sa mga request ni Pastor Quiboloy noong sumuko. Wag niyang makikita wag niyang makikita si General Torre. Paano kung bibili ng kambing dun ng papaitan dun sa tabi nung sa may kambingan doon. Sa kambingan ni Kuya Hill. Baka matanaw niya si Pastor pambira. Nga pala, sa loob na pala sila pareho ng Campo Crame. Ngayon, balikan natin. Pinapasyalan kaya ni General Nick Torre? Dapat naman siguro. Sabi naman ni General Torre, no hurt feelings dapat wala namang masamang tinapay sa kanya. Hindi naman daw personalan yun ang tanong natin kanina, ang naiwan nating katanungan, paano kung ayaw niya? Ayun na nga. Halimbawa, sabi ng husgado, sasagot na, sumulat yung Senado sa husgado. Maaari po bang pahintulutan sasabihin ng husgado? Maaari. Sige, maaari. Yung tao ang ayaw. Ayoko. Pwede bang bit-bitin yun? O kaya sabihin ng tao, hindi, marami akong ginagawa. Busy ako. Ano ba pinagkakabisihan nyo? Basta, busy ako. May appointment ako. Dadalawin ako ni General Torre. Ang bihira, di ba? At saka kung darating din yung oras na pupunta si Pastor Apollo Quiboloy sa Senado. Ito tinitingnan lang natin senaryo. Halimbawa, pumunta nga siya dahil inutos ng husgado at binitbit siya ng polis dun sa Senado. Kung ang maging pasya niya, wag sagutin. Wag sagutin lahat ng itanong ng mga senador. Gagawin na naman ng mga senador. Sinungaling ka! Nanggigigil na ako sa'yo, ha? Nakakainis ka na, ha? Wag sanang ganon. Wag sanang ganon ang mangyari, ha? Baka ganon lang. Kasi maglilipat na lang ako ng channel. Kapag gano'n din lang mangyayari. Sabi nga ni Tina, nagbusa na siya ng maraming kukutin. Masasayang naman yung mga yon. Yun ang inihintay natin. Abangan. Ang pecha, 23. Yung pala, Miyerkules. Next week. Abangan natin. Hindi pala next week, 2 weeks from now pa pala. Oo nga halos, pala. Halos. Yun. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Kanilda season, maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na babudiha, gising na ba kayo? Iniimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga impormasyon na may mga Chinese national na may hawak na ngayon na posisyon sa pamahalaan. Mga halal ito, kumbachero. Kasunod ito ng panawagan ni Senador J.V. Ejercito sa COMELEC na maging mapanuri, mapamatsyag, matanglawin. Si Kuya Kim yata ito. Dahil may mga dayuhan na tulad ni Alice Go na may hawak na posisyon sa gobyerno. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, kailangan ma-validate nilang mabuti ang mga nakukuha nilang impormasyon at hindi maaaring
dumepende lang sa pangalan ng mga ito. Nakatunog ng pangalan ng mga Chinese. Tama naman, General Cruz. Hindi naman porkit Chinese sounding ang apelyido, pagdududahan na ninyong... yun yung tinatawag na xenophobia. Xenophobia. Hindi naman tama marami yun. tayong mga kababayang Filipino-Chinese na ang puso ay talagang Pilipino at sa tagal na nilang naninirahan dito. Totoo yun. Diba, Mr. Jalom Tang? Lakyam, Samit, Hun, Chauan. Chauan. Ni hao ma. Ni hao ma. Samantala, sinuspindi ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas na at pasok sa trabaho. Sa gobyerno, sa lungsod ng Maynila at Pasay, ito ho'y October 14 and 15. 14 and Lunes, saka Martes. Long weekend nga ito. Long weekend nga pala. Long weekend nga ito para sa Maynila at Pasay. Ito po ay dahil sa gagawing 10th Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na ang magiging host pala ay ang Pilipinas. Ganman, ipinaubaya na ng Malacanang ang suspensyon ng klase at trabaho sa pribadong sektor sa kanilang management. Batay sa Memorandum Circular Number 66, kasama sa suspensyon ang mga tanggapan ng gobyerno na ang kanilang operasyon ay wala namang kinalaman sa disaster preparedness, basic and health services. Ang international meet ay isasagawa sa PICC na may temang Surge to 2023, Enhancing Ambition in Asia Pacific to Accelerate Disaster Risk. Bakit surge to 2023? Baka naman lumampas na yun. 2024 na ngayon baka pwedeng ayusin natin. Mamaya ayusin po namin. Wala martilyo. Alas 6:33 ng umaga, blanco pa ang pulisya sa motibo ng pamamaslang sa isang buntis na binaril sa ulo ng riding in tandem sa Cotabato City. Kagad nasawi ang buntis na si Jacqueline Petiza, 30 anyos, ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa report ng Cotabato City Police, naglalakad lang ang biktima nang biglang sumulpot ang mga suspect sakay ng motorsiklo alas 11 ng umaga kahapon. Bumaba ang angkas ng motorsiklo, bumunot ng baril at tinarget ang ulo ni Petiza. Nakaagad nitong ikinamatay bago tumakas ang mga salarin, bit-bit ang ginamit na armas sa krimen. Alas 6:34 ang ating oras. Ay, sa mga kababayan natin dyan sa Cainta, Rizal. Andyan at gagala-gala, iikot-ikot ho ang ating malakas agent na bukod sa may mga dalang limpak-limpak na 1,000 piso, groceries at mga tumbler and umbrella. Ang dami, no? Dumadami yung mga pinamimigay nitong malakas team natin eh. Meron ding stickering promo. Ayan, magdidikit din ng sticker sa inyong mga sasakyan. Saan ba yan? Siya ay pumwesto na ho dyan sa Sumulong Avenue, corner Felix Manalo Avenue, Barangay Mayamot, ayan, Cainta, Rizal. Yan daw ho sa harap ng FEU Roosevelt. Medyo bilis-bilisan nyo lang po ang pagkilos dahil mabilis mayamot ito si Sherwin. Baka lumipat. Barangay Mayamot, Cainta, Rizal. Ayan. Sumulong Avenue, corner F. Manalo Avenue. Yan po sa Cainta, Rizal. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. Alas 6:35. This time check is walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Yun palang mga naglalakihang mga building na ginawang puguan, kumbatsero, ay tama, nakakaisip na sila ng mga kung paano mapapakinabangan yan. Pwede raw gamitin sa schools. Bukod sa eskwelahan, ay gawing rescue center ng Department of Social Welfare and Development. Ito ba yung kukumpiskahin ng gobyerno? Kukumpiskahin ng gobyerno. Ito yung mga illegal. Halimbawa sa Porac. Yung mga illegal, ayan. Yung Porac sa Bamban. Ayan. Pero dun sa mga legal naman, umupa lang, hindi pwede yun. Meron may-ari nun eh. Halimbawa kung Bachero, yung tinatanong natin kahapon kay Secretary John Vic Remulla, kung makikita mo yung Island Cove, kung Bachero, matutuwa ka eh. Para kang nasa isang community na magkasama yung mga Chinese at mga Filipino. May ilang building ng condo, mga condo dyan, doon nakatira yung tumitira, umuwi yung mga nagtatrabaho. Tapos nandiyan yung ilang building na doon sila nagtatrabaho mismo. Yung call center, parang call center eh. Pinasok ko eh. Tapos may mga lugar doon na mga restaurants. May restaurants, may may kainan, may mga siyempre mga nag-gimmick sa gabi, doon din sila. Tapos meron din doon sa dahil tabing dagat yan eh, kaya Island Cove eh. Meron ding mga restaurant na nakatuntong sa tubig. Ang gandang tingnan kaya kung isang magandang kumpletong komunidad at ang higpit ng security doon, kung Bachero, kaya nga hindi raw ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko. Ang sabi doon nung nangangasiwa, hindi basta-bastang pwedeng lumabas dito ang mga nagtatrabaho dahil baka makursunadahan pa dyan yan eh. So, ngayon sila ang may-ari niyan, sila may-ari nung property may pribadong may-ari. Ano gagawin? At nung dating nag-ooperate ng Pogo dyan, legal. Yan nga yung isa sa mga legal na binabanggit natin eh. Mukhang may ibang business ideas para dyan sa lugar na yan. Baka yun nga, gawin ng para sa real property development. Yes. Maganda kung Bachero dahil malawak eh. Parang mga ilang hektarya yan eh. Saka nung pumasok ako sa mga kwarto, mahilig ako. Ang magaganda unit, parang mga unit nung pinupuntahan mo. Saan? Sa mga pinupuntahan ko. Diyan sa may Vertis. Vertis. Mga gaganda mga unit, kung Bachero, malalaki. Mga condo unit. Mga condo unit. Pwedeng gawin nun. Pero dun sa mga ang nagtayo talaga mga pogo, mga pogo talaga nagtayo. Kasi yung iba na umupa lang eh. Malay ba naman ng may-ari na gagamitin sa kalokohan yun. Tulad nung dito sa yung malapit sa Senado, yung binabanggit. Umupa lang yan dyan eh. Tapos may lisensya. May mga papeles na sila'y pogo. Ikaw nagpapaupa ka. Sige, mag-uupa kayo. May lisensya as Pogo operators. Kaya lang, hindi nga Pogo operations ang ginawa, kundi pang-i-scam. Yun ang problema. Yun, nagamit sa... Kumbaga, front lang nila yung Pogo, ginamit nila ngayon sa pang-i-scam. Hindi kasalanan nung nagpapaupa yun. Hindi kasalanan ng pagpapaupa. Pero yung mga nagtatrabaho dyan, mga Pilipinong palipat-lipat lang, huhulihin sa Bamban, lilipat sa Porac. Pag nahuli na yung Porac, lilipat dito sa Pasay. Dapat dyan, hindi na rescue ang tawag dyan. Bakit ba tinatawag na rescue? Dapat dyan ay hulihin na rin at ikulong na rin. Mga kababayan natin. Nagpunta sila dyan para magtrabaho eh. At tapos, malaki nga ng kinikita eh. Tapos alam nila na ang trabaho nila ay panluloko sa mga kaawa-awang nag-iipon. Talaga. Naghahanap buhay, lolokohin. Kutakot-takot at iba't ibang mga scam. Ay nako, kababayan pa nila, lolokohin nila. Yun. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Sa ilan pa nating mga balita, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bansang miyembro ng ASEAN
na madaliin ang ASEAN-China Code of Conduct sa gitna ng patuloy na pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. Sa kanyang intervention sa 7th ASEAN-China Summit sa Laos, iginit ng Pangulo na dapat magkaroon ng urgency sa pagbalangkas ng Code of Conduct. Ito'y dahil sa patuloy na harassment at pagbaliwala ng Beijing sa international law at standards, kaya nagpapatuloy ang tensyon sa lugar. Hihigpitan pa ng Department of Trade and Industry ang regulasyon nito sa vape products. Sa pamamagitan ito ng inamyandahang Implementing Rules and Regulations ng Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act para higit na maprotektahan ang mga consumers. Ayon sa DTI, mapanganib kasi sa kalusugan ng publiko ang mga produktong hindi dumadaan sa mga regulasyon at hinahadlangan ang pangmatagalang pag-unlad ng industriya. Pero Tina, ba't hindi natin kasama dito yung ipinasara ng DTI ng mga vape companies? Oo, yun ang parang yun ang istoryang malaki ngayon eh. Ito ang istorya ngayon, babasahin ko Basa. Sinuspindi po ng DTI ang 3 kumpanya na may lisensya ng Philippine Products, yung PS licenses para sa vape products. Ito po yung mga kumpanya Nix, Demon Vape, and Steep and Drip. Dahil ang kanilang produkto ay wala umanong mga tax stamps. Sabi ng DTI, ang mga kumpanyang ito ay lumalabag sa batas bilang 11900 o ito pong Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Yun, ito may mga kaya pa lang magpasara ng DTI nitong mga kumpanyang ito using this law. Ipasara yan. Pasara niyo na pasara pag illegal. Alas 6:45 ang ating oras, tumaas pa ang tsansa na makapag-aral ang mga bilanggo o persons deprived of liberty. Sa pamamagitan nito na nilagdaang Memorandum of Agreement ng Department of Education at ng Bureau of Jail Management and Penology. Layo ng nasabing kasunduan na mapaigting ang access sa edukasyon ng mga preso sa pamamagitan ng Alternative Learning System. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, sa pamamagitan ng kasunduan matitiyak ang pangako ng ahensya na walang maiiwan sa edukasyon. Tinututukan na ng Department of Migrant Workers ang repatriation ng 152 mga Pilipinong nasa Beirut, Lebanon sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Ulalia, inaayos na ang booking para sa isang commercial plane at handa na para sa evacuation at repatriation ang 4 na migrant shelters na pagmumula ng mga nasabing mga Pilipino. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Bah. Ito po naman si Anthony Taberna. Ay, sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Mayamot, Cainta, Rizal, gising! At lusobi na, suguri na si Sherwin Alvaro andyan sa Sumulong Avenue, corner Felix Manalo Avenue, harap ng FEU Roosevelt. Damor, Damerier, sabi ni Sherwin. May mga nagdatingan na rin daw doon, may mga sumulpot na, may mga nagpakita na. Hinakap ka pa na po ni Sherwin, yung mga walang pera lang yata, bibigyan niya ng pera. Huwag kayong magdadala ng pera pag pupunta kayo doon, nang kayo ay magkapera. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride Detergent. RH! May nanalo na! Nasa tapat ng FEU Roosevelt ang ating malakas agent Sherwin Alfaro. Sherwin, go! Jerry, ito lang ating winner sa ating Mr. H. Mas malakas tickering promo dito yan sa barangay. Sumulong Avenue pala. Sumulong Avenue. Kung saan susulong ka talaga. Dahil may naunang dumating. May naunang dumating dito.
para magpadikit ng diesel 8 sticker ang sasakyan mo, kuya? Vios po, Toyota Vios. Ayun, family service. Opo, pero nag-ano rin po ako, Joyride. Joyride na. Pamilya pa. Yan, ang pangalan mo, kuya? Emmanuel Loyola. Si Kuya Manny Loyola. Emmanuel, ano pala mo? Eman. Eman. Si Eman. Maganda ba, tanong mo nga Sherwin kung okay ba ang kita sa Joyride? Okay daw makita sa Joyride? Opo, okay lang po. Aba. Okay naman po, kahit papano, pang-boundary at the same time, yung pang-uwi po sa pamilya. Ayun, May pang-uwi. Sa Joyride, ang Joyride kasi ay bukod sa motor, meron na ring Grab. Meron na. Parang Grab. Yung pong sa Grab kasi ngayon, mahirap po pumasok eh. Pila po yata ngayon, kaya po sa Joyride po ako napasok. Mas mabilis po. Mas mura ba pamasahe sa Joyride? Mas mura po. Mas mababa. Ano mo nga, na-promote pa. Kaya po ang pasahero ngayon, medyo ano na rin po sa Joyride company. Kasi mas mababa po sa rate kaysa sa Grab. Iba pa yata yung Joyride Super Taxi, Eman, ano? Iba pa yun. Dalawa po yun eh, Joyride na 2 wheels, yung po yung sa motor, tapos Joyride po na 4 wheels. Ito po, yung katulad po nitong sa akin. Ayos. Thank you, Eman. Ayos, dahil dyan, sino pa rin tumanaw sa tuwing umaga? Siyempre, Anthony Taberna at Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, meron ka 1,000 pesos po ka. Salamat po! Yay! Meron kang grocery bag at siyempre meron kang personalized tumbler ng Yun, ang ganda. Sherwin, nasan siya kanina nung narinig ka? Asa ka kanina nung narinig ko yung announcement? Marcos Highway, nung pa lang pong kay Kong ang Hello Palmones, nung nasa sports center pa lang sila, bumabiyahe na po ako noon. Nung po nasa Marcos Highway po ako, narinig ko pong in-announce nyo na nandito po sa may F. Manalo, corner Tumulong Highway. Kaya po nagpunta na po ako agad. Ayos. Ayos. Kaya naman na Kuya Eman, salamat. At hindi lang yan, meron pa dito, motorsiklo naman, nagpatikit ng kasanan ng motorsiklo na wala. Ayun. Akala ko tinakasan ka. Ano si Kuya, pagkatang umaga pangalan mo? John Moriles po. Si Kuya John, asa ka kanina nung narinig mo yung announcement ng 2x2? Nandyan lang po sa may sa kabilang kanto, sa may SNR. Sa may SNR, papunta kami ng garahe, tapos narinig ko nandito ka sa may tapat ng EPO, kaya nagpunta na ako dito. Nagmotor na ako. Galing. Iniwan niya yung banyang dala-dala niya kanina, nagmotor na lang. Para mabilis. Dahil nauna ka rin, eto meron kang grocery bag mula sa DC-8, meron kang diesel 8 tumbler, at meron ka rin 1,000 pesos ko nga. Ayun. Ang ginaya, meron pa dito. Sulong tayo! Sulong! Takbo! Ayan po, nakadikit na, may sticker na. Yan ang nagpatigil at Toyota Corolla Altis. Paano mo, kuya? Sinita Polesya po. Si Kuya Sinito, asa ka kanina nung inanong si Dantos Porto? Si kanto ng Roosevelt. Andiyan ka lang sa kanto. Hindi ka na gumalaw. Hindi po. Hindi na gumalaw, kaya naman. Wala lang galawan na. Sino pa rin tumanaw sa tuwing umaga? Anthony Taberna, Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. Kuha ka ng isa. Grabing mamigay ng pera to si Sherwin. Ayun, Grabe. Dinukot na lang. Hindi lang yan. Tutulong pa. Matindi. Kapag itong promo natin Hinihingal na si Sherwin. Ayan. Melchor Garces. Si Kuya Melchor, asa ka kanina nung narating yung announcement natin? Nasa tapat ng SM Marikina. Layo. Marikina ka pa tayo. Layo. Anong sasakyan niya? Kapilang kato lang nito, Marikina. Anong sasakyan? Anong sasakyan, Sherwin? Sa Marcos Highway kanina sa dalawa. Sa may labasan pa ng Marcos Highway. At nakarating ka rin sa Antipad, beach sa Kainta. Narinig ko kasi si Jerry Baha kanina. Nandito kayo sa may Roosevelt. Yan ba ang sasakyan niya? Yung kulay pula? Yung kulay pula? Bukan ng Tipolo. Ayan, dahil sino pa rin tuwan ako sa tuwing umaga? Anthony Taberna and Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, meron ka 1,000 pesos! Thank you, Sir Jerry. Meron ka rin grocery bag. Ayun nga pala. Ayun, nakadikit na. Nagpagkit ng DCR8 sticker. Grabe ka. Congressman, ano pa naman sa inong namimigay ng AX? Kahingal
mahirap pala sa sumulong. Sulong ka ng sulong sa sumulong. Hindi sasakin ka. Kaya naman sa mga nais malaki ng 1,000 pesos. Lagi lang tumutok sa Diesel H mas malakas promo. Ayan o, may mga chicks pa doon sa loob. Parang nakawayang ka. Parang biglang naging disente. 1,000 pesos. Magpadikit na ng Diesel H sticker. Yes, Jerry. Okay, sige, thank you, Sherwin. Ayan. O yan, may mahabol pa. Mamaya naman. Number 6, Survey Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas. Yehey! Thank you! Parang it! Number 1. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Big boss ng Lucky South 99, arestado ng PAOK sa Laguna. Pagtakbong mayor ni Rodrigo Duterte, tinuturing ng isang eksperto na litmus test para sa 2028 presidential elections. House Quadcom. Ikinasa na ang second round ng pagdinig sa Pogo, EJK at War on Drugs ngayon. Investigasyon kay Kibuloy itinakda naman ng Senado sa Oktubre 23. Mas mataas na VIP services o service fee sa NAIA ipinatupad ng bagong operator ng paliparan. Smog na naranasan sa Metro Manila hindi galing sa Bulkang Taal, kundi dahil sa pollution. Pinay nurse na nawalan ng 3 araw sa Abu Dhabi, natagpo ang patay. Tulong ng gobyerno, hinihingi ng pamilya. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:04 ang ating oras. Nasa linya natin ang Secretary ng Department of Migrant Workers. Pakibalita nga lang tayo, may mga pumupuna kumbatsero na tayo na ang pinakahuli. Kapag ang pag-uusapan daw po ay paglilikas ng mga kababayan natin nandyan sa Lebanon. Secretary Hans Leo Kakdak nasa linya. Secretary, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, magandang umaga Ka Jerry, Ka Tunying at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga rin po. Apo. Ang repatriation po, yung iniutos ng Pangulo, ay paglilikas na po ng lahat, Secretary? Yes, of course. Ang target natin ay, ang assumption natin ay lahat ay kailangan na ilikas. Although ang alert level ngayon ay alert level 3 pa rin, which is voluntary repatriation mode. Mm-hmm. But yung utos ng Pangulo is to mobilize all government assets and resources para maiuwi ng ligtas ang ating mga kababayan. And sa ngayon, nakikipag-usap na tayo, meron ng pag-uusap. Actually, nagsimula na ito ng mga nakailang araw na ang DND at DFA at DMW sa Puwersa para makapagpadala na ng transport by air and by sea, no, para sila ay mailikas na doon yung mga kababayan natin out of Beirut. Gaano pa ho ba karami yun, Secretary? Well, sa ngayon, meron ng mga higit kumulang within Lebanon and Israel, between Lebanon, Israel, and the West Bank and Gaza, mga 1,000
300 na yung nailikas at merong sa ngayon merong mga 213 na nakabook na sa commercial flight pa uwi. Merong mga 20 uwi this weekend on 3 separate flights. Ang iba't iba lang flights ang bookings nila kasi pahirapan ng pagkuha ngayon ng block booking, yung maramihan na booking sa isang eroplano. And meron ding mga higit kumulang 400 na napipinto na i-process ng either ng Lebanese immigration at nasa level din ng DMW for processing. So may 4 na shelters tayo nakatalaga all over Beirut at sa ngayon may 178 tayong katao doon na inaalagaan natin through DMW and OWA. Kaya't patuloy lang yung effort na to, but of course bumabalik pa rin doon sa pinag-utos na ating Pangulo na pinaghahandaan natin sa lalo madaling panahon. Pero hindi po ba maaari, Secretary, na mag-charter na lang tayo ng flight dyan? Total, may Philippine Airlines naman tayo, may Cebu Pacific tayo na malalaki ang aeroplano at para isang uwian na lamang at hindi na nahihirapan sa pagpapabook sa mga commercial flights? Sa ngayon ay medyo restricted ang flights in and out of Beirut International. But rest assured, no, chartering ang talagang goal natin, Sir Jerry, Sir Tuning, para sa paglilikas ng mga OFWs na magkakaroon na lang tayo ng karampatang anunsyo. Hindi pa ako magbibigay ng detalye sa ngayon. Pero rest assured, we are already in the process of implementing yung directive ng Pangulo, and there will be an appropriate announcement. Meron po bang report sa inyo na mga Pilipino nais nang umuwi pero hinahadlangan ng kanilang mga employers? Yes, merong mga Pilipino na karamihan naman, in fairness, no, ay hindi nahirapan kung sila yung nagpasyang umuwi. Pero merong mga kasong gano'n at nakahanda naman ng mga tao natin na bahagi yan sa expertise ng mga tauhan natin sa matagal ng panahon, yung expertise na pakikipag-usap sa employers ng ating OFWs at pagkikayat sa kanila na sila umuwi. So, yan naman po ay maaring isagawa, no? Tulong na maaring ibigay ng ating labor attaché at ng personnel ng MWO, Migrant Workers Office at ng OWA welfare officers doon. At makukumbinsi naman po natin ng mga employers na sila umuwi. Kasi ang nature na talaga ng trabaho ng OFWs na Lebanon, mga kasambahay. Kaya't yung nature ng trabaho ay talagang sa household, employer household, matagal na rin nakapagsilbi, personal na ang relationship at yung paglilingkod. Kaya't may mga sitwasyon talaga na kailangan hikayatin pa yung employer. Pero ito ho bang repatriation o pagpapauwi ay para lang sa mga Pilipinong nasa Lebanon o pati yung mga nasa Israel din? Oo, ito namang safe, free and safe repatriation ay ino-offer na natin na mula pa nung nagkaroon ng hidwaan ng sigalot between Hamas and the Israeli Defense Forces last year. May 1 taon na, di ba? Nagmarka na ng 1 taon. Oo nga pala, no? October 7. At yun nga, patuloy naman to. At in fact, yung pagsalubong dito sa Pilipinas, ang utos ng ating Pangulo ay yung whole of government, yung iba't ibang kagawaran ay sumasalubong kasama namin. So, andyan ng DFA and ang DOH, yung team ni SecTed, yung DSWD ni Sec Gatchalian, and then ang TESDA, TG Benitez, and then yung DOLE, Secretary Benny Laguesma, nakahandang tumulong sa pag-uwi nila pagsalubong. May financial assistance pa nga na binibigay, 150,000 pesos sa pagdating. Ang DMW at OWA, higit kumulang mga 4 hanggang 6 na buwan na yan na sweldo. Yung 150,000 pesos na kahit paano maitatawid yung mga kababayan natin. Pati po, pareho po yung mga manggagaling sa Lebanon, may ganong klase ng assistance? Yes. Okay. Of course. Yun maganda. And do you distinguish po sa documented sa undocumented? Hindi po. Lahat po ay tinutulungan natin, lalo na sa oras ng peligro, mga ganitong klaseng sitwasyon. Wala po tayong
pinipili in terms of whether documented or undocumented. Basta OFW po tutulungan natin. Meron daw hong ayaw umuwi pa, lalo na yung mga nasa Israel. Sabi, safe kami rito, kami nga ang umaatake. Tapos pag inatake kami, kayang-kayang saluhin ng ano tawag doon? Mga Israel Defense Forces. Defense Forces Oo, yung sa Israel ay higit kumulang halos 1,000 na rin yung nakauwi. Pero tayo naman ay nag-aantabay din sa Northern Israel kasi salamat din sa Israeli Defense Forces. Marami ring naidikas na mga kababayan natin to safer ground do sa hilagang bahagi. And yun nga ay safe sila ngayon, but of course ganun din ang pagikayat natin. Alert level 2 mas mababa ng kaunti ang alert level na itinalaga sa Israel. Pero lahat ho yan walang gastos yung mga uuwi, wala hong babayarang ticket o anuman. Walang gastos, lahat. Yun nga, sabi ko may financial assistance pang nakahanda sa kanila sa kanilang pag-uwi para kahit paano maibsan yung pang samantalang kawalan nila ng trabaho. Ito magandang tanong to, Secretary. Sabi ni Ronel Bellarmino, paano kaya yung bagong dating lang doon? Tapos madaming nagastos dito para lang makapag-abroad. May assistance ba kayo sa ganong klase ng sitwasyon? Yes, handa naman tayong tumulong sa mga OFW. Sa sitwasyon na ganyan, malamang ayan yung mga kaso na may resistance pa sa employer, bagong dating, gano'n. Again, tayo naman handa yung mga tauhan natin on the ground, labor attaches, team, at mga OWA welfare officers na maghikayat dun sa employer, at pagbibigay na rin ng assurance na doon sa mga kababayan natin na merong sapat na assistance para sila maitawid kahit papaano samantalang kawalan ng trabaho. May kumpo, baka ang tinutukoy nila dito yung may mga utang pa sa mga binayaran si agency, gano'n. Baka pwedeng makausap ng DMW ang mga agency, ibig sabihin yung dito sa Pilipinas. Unang-una yung alert level 3, ibig sabihin walang makakaalis total ban yan, yung alert level 3. Kaya dapat walang agency na involved. Kaya ang ipapayo din mismo natin sa mga OFWs natin ay illegal yun in the first place, So kung may alert level 3 na, okay? Hindi kailangan bayaran yung mga ganong klaseng pagkakautang sa mga illegal recruiter. But nevertheless, ayun nga, yung financial assistance na sinabi ko kanina para kahit papaano maitawid sila sa kanilang muling pag-uwi na nawalan sila ng trabaho. Opo. Follow up na rin namin, Secretary, yung binitay sa Saudi. Maiuwi pa raw ho ba yung mga labi? Yes, we're working on that at the moment in coordination, partnership with the Department of Foreign Affairs. Alam natin ay nagsasagawa rin nito at yung pamilya naman ay nakausap na natin ang Department of Migrant Workers at ang OWA ay kausap din natin para sila ay matulungan na puntahan agad ng team ng DMW at OWA. Yung kasong ito matagal na rin, may katagalan na yung mga 6 na taon na. Tagal na pala. Abutan ko pa ito nung nasa OWA ako. Of course, sa OWA welfare side, we cater to the welfare. Tsaka umapila pa nga umapila pa nga ho tayo dyan, hindi ano yung kaso, di ba, Secretary? Yes, sa side ng DFA yun, nung hawak pa ng DFA ang legal assistance, wala pang DMW nun. So alam natin na ang pagbigay ng abogado hanggang sa pag-apila sa highest court nila ay sinagawa at sa pagkakaunawa ko, pati ang ating Pangulo ay nagsagawa rin ng plea or pardon sa hari. So nagawa ang lahat so far as that is concerned. Di ba normally po dyan, Secretary, may mga tinatawag na blood money? Hindi ba nag-offer ng blood money? Sa pagkakaalam ko ay hindi pumayag. Kasi yung blood money ay ayon din sa pagsang-ayon ng pamilya. Hindi pumayag. Kumbaga may effort naman na magbayad ng blood money pero hindi pumayag yung pamilya. Well, tinanong yung pamilya. At hindi pumayag.
Yun namang mga Pilipina na ano ba, surrogacy scam, ano ba ang detalye doon na Secretary? Yes, sa ngayon nakikipag-ugnayan tayo sa DFA Cambodia kasi ito kaya Cambodia. Migrant Workers Office doon. May ulat nga na meron daw recruitment agency, yun ang ulat na natanggap ko na involved. Definitely ay pananagutin natin yung recruitment agency dito kung meron man at mag-iimbestiga tayo dahil wala yan sa layunin ng isang recruitment agency. Hindi yan kasama sa mga trabaho na tinatawag kaya hindi dapat yan na hindi yan marerehistro as a legitimate anong surrogacy? Gagawing surrogate mother yung Pilipina? Ganon? Yun yung pagkakaunawa ko, parang sindikato ito na nagpapadala ng mga kababaihan natin para maging surrogate mothers doon. Yun ang ulat. Kaya, well, siyempre, antabayanan pa natin yung resulta ng investigation with our law enforcement. And dito nga sa DFA, kasi nga walang Migrant Workers Office doon at in coordination with the host government with Cambodia. At dito sa atin, yung sa recruitment agency, pananagutin din natin kung totoo yung allegation na may recruitment agency involved. 20 daw ho yan na mga kababayan natin. Tama po, Secretary? Yes. And of course, again, we're working closely with the DFA para sa kapakanan naman ng mga kababaihan na biktima. And we will also assist and provide support to the DFA dito sa kanilang pagtulong. Yan isang example lang ng mga nabibiktima ng mga illegal recruiters. May maayos na po ba tayong sistema na yung ibang may matatawagan, may matetext man lang na ahensya ng gobyerno para ma-check kung itong nag-re-recruit na ito ay legit at totoo? Yes, of course, meron tayong sapat na mga hotlines at mga pagtulong sa mga OFWs. 1348 yung hotline natin in partnership with the OWA. 1348. 1348 lang po sa mga nangangailangan ng tulong. Ayun, dapat dapat ipalaganap po natin yan, Secretary. Kami po tutulong para maipalaganap yan. Sa mga probinsya kasi ang daling makapanloko Siyempre. Ang daling silawin ng malaking kita mga kababayan natin. Pero kung mag-check lang sila, magtatanong at may madaling sistema, text or by call na may sasagot, mabibigyan sila ng tamang impormasyon. Yes, that's right. Nakahanda. Meron tayong anti-illegal recruitment teams nagbibigay ng abiso sa mga kababayan natin. Huwag pong pumatol sa recruiter na hindi lisensyado ng DMW. At meron pong kahit yung sa employer, dapat accredited ng DMW, hindi lamang yung recruitment agency. Dapat nasatalaan din natin yung mismong employer. At huwag pong papatol sa mga sitwasyon na illegal yung trabaho o walang work visa. Yan, I'm sure yung mga surrogate mothers walang work visa. Sigurado yun. Kasi ASEAN yan so visa free palamang dumating doon bilang turista. At isa pa yun, dito sa ASEAN, yung mga Southeast Asian countries like Cambodia and Vietnam and Laos, yung visa-free arrangement ay para lamang sa mga turista. Yes. Para magtrabaho doon, kailangan po ng working visa. At kung wala po pinapakitang work visa sa inyo, yung recruiter, ay illegal yun. Malamang illegal po yun. Yes, saka itong gagawin ka ba naman surrogate mother Talaga. Doon pa lang, illegal na yun Yes, that's right. Kaya ang warning lang natin sa mga kababayan natin ay payungan natin maging matalino, huwag magpaloko kasi ibig sabihin sa panahon ngayon ay maraming manloloko ng harap-harapan o di kaya online. Dumulog lang po sa Department of Migrant Workers yung ating 1348 hotline kung may katanungan kayo. Ano po ito? Pag idadial 1348 o text lang ito?
Ida-dial po. Dial. Parang 911 ano? Parang 911. Opo. Okay. Secretary, salamat po at sana madalas-dalas tayo magkakaugnayan. Ang dami pong mga concerns ng ating mga kababayan. Didiretso na namin sa inyo. Thank you. Yes po, Kajeri, Katuning. Maraming salamat. Pabuhay po, God bless. Salamat po. Secretary Hans Leo Kakdak, DMW. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20. This time check is brought to you by ACM. Pangunahing balita. Alas 7:27 ang ating oras. Kuha muna tayo ng update mula dyan sa Laos. Andyan ang ating RH-14 at Spooting. Spooting, mukhang malakasan ang lakad ngayon na. RH-14, Let Narciso. Come in, Let! Good morning, Jerry and Anthony. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng ASEAN sa tumataas na transnational problems. Sa kanyang intervention sa ASEAN-Japan Summit dito sa Lao, sinabi ng Pangulo na ang ganitong problema ay maaaring makasira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Kaya naman ayon kay Pangulong Marcos, kailangang magkaroon ng unilateral action sa East at South China Seas. Dapat anyang maging determinado ang mga kapwa leader sa pagharap sa mga hamong ito. Sabi ni PBBM, kailangang manatiling matibay ang ASEAN sa kanilang responsibilidad batay sa tiwala sa isa't isa sa pagpapanatili ng seguridad at kooperasyon sa karagatan, integridad ng teritoryo, disarmament at hindi pagpapalaganap ng nuclear weapons. Pinuri naman ni Pangulong Marcos ang Japan sa dedikasyon sa pakikipagtulungan para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Para ngayong huling araw ng 44th at 45th ASEAN Summits, mayroon pang ilang pulong na dadaluhan si Pangulong Marcos, kabilang dyan ang ASEAN-US Summit, East Asia Summit at ASEAN United Nations Summit. Mamayang hapon ang closing ceremony ng ASEAN Summits, kasabay na rin ang paglilipat ng chairmanship sa Malaysia. Okay. Thank you, Let. Live and direct from Vientiane, Laos. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. $7:29 ang ating oras. Ako mabilisan lang ito, kumbatsero. Nagbibihis pa lang. Itong mga kausap natin, ewan ko kung nakapagpantalon na ito. Yun lang. Huwag na natin alamin. Huwag na natin ipakita sa Zoom si Congressman Ace Barbers, ang chairman ng Quad Committee. Congressman, magandang morning. Jerry and Anthony, magandang po sa mga kababayan. Anong oras ba yung hearing? 9:30 kami supposed. Maaga. Isa yata doon sa harapan ng Kongreso. Hindi ako sure, no? Pero 9:30 ang aming call time doon. Ano bang inaasahan sa Season 2? Sabi kanina sa news namin Season 2 ng Quadcom hearing. Yes, Jerry, kasi maraming gusto nga magbigay ng kanilang testimonya sa Quadcom. At gaya nung sinabi namin nung Season 1, ay isa-isa itong binibet, isa-isa itong pinag-aaralan ng aming legal team. At kapag ready na, siya namang ang aming ihaharap dito sa aming committee hearing. Sa araw na ito, ang aming topic, again, ay yung extrajudicial killings. Kasi yung last na kung saan ay yung pagkakapatay kay former PCSO Board Secretary Barayuga. Wesley Barayuga. Teses na lumabas. Ngayong araw na ito, meron din tayong inaasahan mga witnesses, no, na magbibigay din ng pahayag tungkol dito sa extrajudicial killings na nangyari sa kanila. At meron din akong nakita dun sa listahan ng mga darating, mga pamilya din daw ng mga biktima ng EJK. Gustong humarap at gustong pakipag-usap sa Quadcom. Ang sabi nga namin, gagawin lamang po namin yan kapag sila ay tumupad doon sa aming mga requirement na dapat
magbigay ng affidavit. At dumaan sa isang vetting process. Dito sa mga may mga bagong witness ba na bukod sa mga nagsalita na nung una, may mga bagong witness ba tayo, Kong, na yung may alam talaga, direktang may alam sa mga ginawa nila? Yung nakita ko sa listahan na Jerry, siya mismo ay biktima raw ng extrajudicial human rights violation, at yung kanyang kapamilya ay biktima ng EJK. At pasensya na, Jerry, hindi ko muna mababanggit yung okay lang. Okay lang, Kong. Naintindihan namin at may yan nga ang subject ng hearing ninyo. Pero ilang araw na naming itiniteaser yung season 2, Kong, na may kinalaman kay Colonel Leonardo. Ano ba ang update kay Colonel Leonardo? Siya pa rin ang aming inimbitahang resource person dahil kasalukuyan nakadetain siya sa Kongreso sa ngayon. At apparently, meron siyang mga isi-share na mga impormasyon ngayong araw na ito. Gaya rin ng nabanggit ko kanina, kailangan merong affidavit, no? Kapanipaniwala. Sa ngayon, hinihintay namin kung meron bang affidavit siyang bibitawan para sa hearing namin ngayong araw na to. At ganoon din yung isang resource person, si Colonel Ruina Garma. Meron ding daw, puro daw, Jerry. Kaya hindi kami sigurado sa ngayon, kaya hindi ko pa mabanggit kung sino yung aming mga witnesses dahil may mga pagkakataon na bigla silang umaatras, no, sa araw mismo ng kanilang scheduled appearance dito sa amin yun. So ito, exciting pala mamaya kung bakit meron bang nag-tip sa inyo na gumagawa ng ng kanyang affidavit itong si Colonel Leonardo, Kong? Kasi Tunying, bago sila meron silang mga sari-sariling abogado Opo. Kaya abogadong pumapasok dyan sa detention center, meron pong silang pinipirmahan na parang entrance o ang tawag dito, parang record, no, na sila nandiyan logbook. To secure or to assist their client in executing an affidavit. So alam namin na merong affidavit na gagawin, kaya nandoon yung mga abogado. So wala pa kami nakikita Anthony. Ano update nyo kay Attorney Harry Roque, Kong Ace? Mukhang nahihirapan daw ang PNP, CIDG sa pagtuntun. Tama, Jerry, tataka nga kami, mag-iisang buwan na hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya kung nakikinig si Attorney Harry Roque, wala namang problema kung ikaw ay haharap sa Quadcom at ikaw hindi pa naman akusado. Ang hinihingi lamang namin, humarap ka, isubmit mo yung mga dokumentong hinihingi sa'yo na iyo namang pinangako at inoffer. Kaya yun lamang yung amin. Kaya hindi naman dapat dumating sa manhunt o dun sa pag-hunting kanya, no? Kung siya ay cooperate lamang. Hindi ko alam kung anong rason kung bakit ayaw niya mag-submit nitong mga dokumentong ito. Ito naman ay kanyang ipinahayag at inoffer nung siya tinatanong doon sa Kongreso. Opo. Last question na lang po. Ito yung tanong ni Erwin Aguilar. Sabi po niya, ang ICC po ba ay lumapit na sa Quadcom para po sa na makakuha ng mga official na mga documents, siguro dahil may natatanggap kayong mga affidavit diyan at mga testimonya ng mga bisita ninyo with regard to their separate investigation sa war on drugs ng Duterte administration? Wala namang lumalapit sa amin na taga-ICC, Anthony. Sa aming pagkakaalam, nung mga pangalawa o pangatlong hearing ng Quadcom, meron silang parang hinihinging transcript o ano, at hindi naman namin po ito i-release. Sabi namin, itong hearing na ito, ito naman ay live stream on all social media platforms at kung gusto yun na lang nila kunin, sila humingi. But as far as re-release kami ng dokumento gagaya ng mga affidavits o sinumpaang salaysay ng mga nagtestimonya sa amin, ay hindi po namin gagawin yun. In other words, hindi kayo makikipagtulungan sa ICC?
ganun na nga, no? Kasi maliwanag ang sinabi ng ating Pangulo na hindi tayo membro ng ICC at kung gusto nilang sila pumasok dito, hindi sila pipigilan, mag-interview sila, hindi rin po sila pipigilan. Pero as far as cooperation from the side of the government, gaya nitong ating ginagawang pagdinig sa Kongreso, hindi po kami obligado magbigay sa kanila ng mga transcripts o hindi kaya mga documentary evidence na nakalap ng Quadcom. Yun, okay. Sige, Kong, tuloy mo na yung pagbibihis mo at baka malate ka. Salamat. Thank you. More power sa inyo. Thank you. Congressman Ace Barbers, chairman ng Quadcom Committee. Pangunahing balita 7:37. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, grabe na ang global presence ng BDO pagdating sa remittance. Parang kahit saan ka magpunta, may BDO o partner na accessible para sa remittance needs. Tama ka dyan, Kumbachero. May 14 na BDO remittances na sa Asia, Europe, North America at maging sa Middle East. Bukod pa riyan, halos 4 na rang remittance partners sa mahigit 40 bansa. Kaya kahit saan, abot kabay mo ang serbisyo nila. Wow, dami. Tapos, pwede din bang mag-remit online kahit anong oras? Oo naman. May 24/7 online remittance para sila through select global partners. Kaya kahit anong time zone ka pa, walang hassle. Ayun. Bukod pa dyan, malakas ang partnership nila with OWA, DMW, at LGUs at maging sa maritime companies, lalo na sa mga seafarers. Galing, talagang siguradong secure at accessible saan man na parte ng mundo. BDO Remit para sa mga OFW na gusto ng mabilis, safe at convenient na padala. Ayan, kaya mga kababayan, hanapin nyo ang pinakamalapit na BDO partner para worry-free ang remittance anytime, anywhere. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Naka-score ang Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos maaresto ang itinuturing na godfather ng lahat ng illegal pogo operation sa bansa. Kasama ang 10 Chinese bosses at 7 bodyguards, Pinoy bodyguards. Ayon kay PAOK Chief Yusek Gilbert Cruz, ang suspect na si Liu Dong ang sinasabing big boss ng Lucky South 99 na nag-operate ng pogo sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Cruz na ang pagka-aresto kay Liu Dong sa isang subdivision sa Laguna kagabi ay ginawa batay sa isang warrant of arrest at inisyu na mission order ng Bureau of Immigration. Dagdag pa ni Yusek Cruz, galing sa Hunan, China itong si Liu Dong na may iba't ibang alias at ito ang nasa likod ng mga scam farm sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kabilang ang 2 kumpanya sa Ilocos Sur, meron sa Central Luzon, sa Calabarzon, sa Cebu at dito sa Metro Manila. Sumipa sa 8,000 piso mula sa dating 800 pesos kada tao ang meet and assist service fee sa NAIA na nagbibigay ng VIP treatment sa mga pasaherong darating o aalis ng bansa. Kasunod ito ng pagtaas ng parking fee sa paliparan at iba pang mga serbisyo sa ilalim ng bagong concessionaire ng NAIA. May alok din ang paliparan na 3 service options na nagkakahalaga ng hanggang 50,000 piso para sa hanggang 9 na pasahero. Grupo. 100,000 pesos para sa 10 hanggang 20 pasahero at 140,000 para sa 21 hanggang 30 pasahero. Mga VIP treatment to. Mahal pala, no? Oo. Hinigpitan din ang VIP lounge accommodation na hanggang 10 tao lang at hanggang 3 to 4 guest passes. Kung sosobra, sisingilin ng NNIC, ito pong New NAIA Infrastructure Corporation, ng dagdag na 201 pesos and 60 centavos ang bawat isa na sosobra sa itinakdang limitasyon ng bagong operator ng paliparan. May butal pa, no? Oo, talagang pati centavos. Oo, talagang ganun pala ginagawa nila. Lahat tataasan, katulad nitong VIP. Gusto mong maging VIP, ha? Bayad ka ng malaki.
Nanawagan naman kay Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya ng isang OFW na paimbestigahan ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito sa Abu Dhabi. Ito ay makarang matagpo ang bangkay na ang Pinay nurse na si Reyna Jane Lucero Donelo, 33 anyos, habang nakahandusay sa daan patungo sa Dubai. Ayon sa mister ni Donelo na si Kenneth Paul Ancheta, 3 araw nilang hindi makontak ang kanyang misis at sinabi rin ng kanyang mga kaibigan na hindi ito pumasok sa trabaho. Laking gulat na lang nila nang mabalita ang patay na ang kanyang misis. Pero palaisipan niya sa kanila kung bakit inabot na 3 araw bago na ipabatid ng mga otoridad sa Abu Dhabi ang kinalagyan o kinahinatnan ng biktima. Ang nakikitang smog sa Metro Manila ay sanhi ng polusyon sa hangin at hindi galing sa Taal Volcano sa Batangas. Ito po ang nilinaw ng PBOX makaraang maobserbahan kahapon ng smog sa NCR na tinatawag nitong anthropogenic pollutants na gawa ng tao. Paliwanag pa ng PBOX, ang bilis ng hangin sa Taal Volcano ay mababa. Wala pang 1 metro bawat segundo kaya binabawasan ang posibilidad na galing ito sa bulkan. Kasado na ang pagdinig ng Senado sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, Chairperson ng Senate Committee on Women and Children, ang hearing ay sa Oktubre 23. Susulatan niya sila sa korte upang hilingin na payagan si Kibuloy na paharapin sa Senado. Umaasa rin ang senadora na makikipagtulungan sa kanilang isang kasamahan ni Kibuloy sa KOJC na si Marisa Dueñas na pumasok na sa pre-bargaining agreement sa Amerika. Ng higit kalahating taong suspension, mareresume na po namin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality yung pagdinig namin kay Apollo Kibuloy sa petsang 23 nitong Oktubre. So, 2 Martes mula ngayon, 10 a.m. muli po. Senator Risa Ontiveros. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga, hinamo ng Pangulong Bongbong Marcos ang China at ASEAN na huwag magkunwari sa tunay na nangyayari sa South China Sea. Ito yung humarap si Chinese Premier Li Qiang sa mga leader ng 10-member ASEAN nations sa idinaos na Regional Summit Talks. Sa gitna po ng talakayan sa Myanmar Civil War, hindi nakatiis ang Pangulong Marcos na palutangin ang isyu ng tensyon sa South China Sea. Giit ng Pangulong Marcos, hindi dapat ihiwalay ang isyu ng economic cooperation sa political security. Binigyan diin ng Pangulong Marcos na hindi dapat magkunwari ang ASEAN-China na maayos ang lahat sa usaping pang-ekonomiya habang merong political front tension sa rehiyon. Susunod! Dito mo! Sino itong aktres na abusado raw sa kabaitan ng isang sexy star? Pinatira na nga sa bahay. Pati gusto raw pati mga sabon, toothpaste, libre. Grabe naman. Sino yan? At si Edniel Parosa, nakatayo, naghihintay. May message, may tinatawagan. Yan! May update siya. Doon sa Big Boss. Big Boss. Si Bosyo. Yan sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:49. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. May update dahil dun sa boss ng mga boss kay ng Bosyo. Pogo. Kay Bosyo. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel. Jerry at Anthony, narito na sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang sinasabing big boss ng mga illegal na pogo dito sa ating bansa na naaresto nga kagabi sa Binyan, Laguna. Isasalang sa inquest proceedings ngayong araw dito mismo sa PAOK facility. Itong si Liu Dong na sinasabing nasa likod din ng scam hub sa Porac, Pampanga. Ano ba itsura niyan, Edniel? Ano ba itsura niyang big boss na yan? Mukha nga bang big boss? Doon sa mga initial na panayab kagabi kasi ang trip lang ata ng PAOK mga TV crew.
Ang isa na panayam, mukhang dinay niya nitong si Big Boss at mistaken identity lamang pati doon sa kanyang mga interview. Mistaken identity ka ngayon, ha? Pero ang sinasabi na niya, si Undersecretary Gilbert Cruz, kinalaman nga rin daw yung dayuhan doon sa iyong facilities sa Central Visayas at Mindanao. At sa katunayan, 2015 pa, nagsimulang mag-operate itong si Liudong bago siya naaresto sa Laguna, kung saan hihinalang kung hindi man mayroon ng pogo, ay balak pang magtayo ng pogo. Kausap natin yung ilang mga pantay rito sa Pasay City at sinasabi nila kanina pa naiatid dito yung lahat ng mga bagong huli. Kasama na dyan yung 12 Chinese at 9 na trabahanteng Pilipino batay doon sa inisyal na pahayag ng PAOK. Pero hanggang ngayong umaga, wala pang update o pahayag itong si Yusek Cruz maging si Dr. Winston Casio ang kanilang tagapagsalita kung aron ang itatakbo nitong panibagong kaso na ginawa sa pista o mano ng mission order wala sa Bureau of Immigration. Kinumpirma rin sa atin ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Gil Fajardo na kasama ang Calabarzon Police dito sa operasyon. Pero limitado lamang daw ito sa paghahati at pagbibigay ng security para doon sa mga pinakadumakma sa nasabing dayuhan. Isang banding minanmaran itong si Liudong sa Laguna at nahuli lamang nang sakto siyang lumabas ng bahay para sa isang party na may kaugnayan sa 10-10 celebration o October 10 na pininiwalang swerte siguro sa kanilang lahing Chinese. Live dito sa Pasay City kung saan matatagpuan ang detention facility ng PAOK. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, baka lalong humaba yung hearing ng Senado dyan sa kay Alice Guo. Malamang. Dahil dyan. Dahil kay Bosio. Kay Bosio. Nako po. Buti na lang yung Liudong ni Governor Rodito Albano ay nakarating na ba? Nakarating na. Governor Rodito Albano. Liudong. Hindi Liudong. Yung Liudong, bawal yan eh. Bawal yan. Bawal yan. Hindi pwede yan. Endangered species yan. Ang Liudong ng Isabela ay 5,000 pala per kilo. Napakamahal, ano? Napakasarap naman talaga. Ibang-ibang lasa. Hoy, si Casey. Si Cassandra Santos pala magbeberde na. Kala ko si Cassie ni Congressman Dan Fernandez yan. Si Cassie. Si Cassie ni Elmer Santos. Si Cassie, si Casey. Katrina Cassandra Santos. Bukas pala ang birthday. Nangungumbida. Sa mga taga DPWH daw. Lalo na dyan sa Rizal. Kayo daw ay kumbidado bukas sa birthday ni Casey Santos, ni Engineer. Ayan. Si Florida Velasco na nanonood sa atin sa Palermo, Italia, ay puyat daw siya sa pag-aantay sa atin. Thank you po. Salamat sa pagpupuyat nyo para sa amin at magandang umaga rin na kumbatsero kay Kaador Plato. Ay, Kongador. Ayos na ha. Nakumbisi na natin yung wag na. Si Kaador ganda naman ang ginagawa nyo dyan, Kongador Plato. At kinukumusta kayo ni Governor June Ebdane. Ayan, ng Zambales. Saka ni Kong Doming. Kondo, ex-future Kong Doming. Mga nakasama nyo sa DPWH. At ngayong araw na to ay may celebration si Senate President Cheese Escudero ng kanyang birthday. Kahapon ang birthday nun 10-10 yun si Senator Cheese. Pero ngayon daw ang celebration, kaya lang hindi naman tayo imbitado. Kaya makikibati na lang kami sa inyo. Hindi ba maghahanda sa Sorsogon? Oo nga, no? Sino ba itong actress na ito? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Bisaya at Mindanao. Uy, nasa Dangwa ako ngayon. Namimili ako ng bulaklak.
At in super mega nakakabaliw itong naturang actress dahil iniasa niya na sa isa pang sexy actress ang kanyang buhay. Tubig, ilaw, kuryente, pagkain, lahat na. Inasa niya rito sa actress na ang sabi niya ay tulungan daw niya. Pero ang tagal ng pagtulong ito, pero kapag nagkakapera ang naturang mas matandang actress ay dinededma niya ang isa pang actress. Kaya ang ending parang nagsasawa ng tulungan itong si aktresa na magaling magsayaw kasi nga daw ay pabaya ito bukod pa sa may katamaran. Ay, ganun? Grabe. Hindi na nagbibigay, hindi pa tumutulong sa bahay. Yan dating actress ba yan eh? Sikat na sikat ba dati yan? Aba, sumasayaw ito ng parang Love Attack, yung mga ganon. Funky Town. Ganon. Mga ganon. So dating maganda ang kita? Dati magandang kita. At ngayon kumikita pa naman, kaya lang parang talagang ayaw niyang magbigay o ayaw niyang mag-share. Pero nakakaawa naman itong isang actress na tumutulong sa kanya dahil syempre sa hirap ng buhay ngayon, di ba? O ayan, ang aktresa, naibigay ko na yung initial ng isang aktresa. Yung aktresang mas bata, itago natin sa initial na letter K. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po si Morley Alinio. Una sa Pilipinas, para sa DZRH, una sa Pilipinas. Hindi na tumama. Una sa Pilipinas. Babu! Babu! Uy, happy birthday pala dito kay BIR Division Chief Fatima Prevatas ng RR8A. Happy birthday! Division Chief. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Ayun, hinahanap ko ito. Komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ito pong Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches infotainment na may Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Mayroon din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong ikakarga sa sasakyan. Meron din itong pinagmamalaking 7 inches, kumbachero. 7 inches ay pinagmamalaki. Nitong Cherry Tiggo 7 Pro, 7 inches na full digital instrument panel. Ayun. At panoramic sunroof na swak sa inyong mga out-of-town trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay? Subukan natin test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ng Cherry dealership na malapit sa inyong lugar. Ay, happy long weekend sa mga taga Maynila at Pasay. Yan Yung kakalimutan sa mga taga Manila pa. Pero yan ay sa 14 and 15. Yan. Walang pasok, tama. Long weekend! Woohoo! Bye! Happy long weekend! Woohoo! Damdaming Bayan, susunod na! This time check is